Praise the Lord. Hallelujah. Ating sambahin siya. Ating luwalhatiin siya. Ikaw ay karapat-dapat, O Diyos, sa lahat ng papuri at pasalamat ng iyong mga banal. You deserve all the glory and honor to you, O God. Dahil sa iyong mga dakilang ginawa sa buhay namin, Panginoon. All the praise is due into His name. You're worthy, O God. Ikaw lamang ang aming sasambahin sa umagang ito, O Diyos. Ikaw lamang ang aming tataas. Ikaw lamang ang aming dadakilain sa umagang ito. Panginoon, muli minsan pa kami ay nagupuri at nagpapasalamat for this great privilege, O God. Salamat, O Diyos, sa napakasarap na banal na presensya mo na aming naranasan mula pa sa pasimula ng gawain na ito, O Diyos, hanggang sa mga sandaling ito, hanggang Panginoon, sumasampalataya na bago matapos, hanggang matapos ang iyong gawain, O Diyos, nangako ka na sasamahan mo kami sa uling mga araw. Purihin ka, Panginoon, tinataas namin ang iyong mga gawa, ang iyong mga dakilang gawa sa buhay ng bawat isa. All the praise and honor to you, O God, for all the things that you have done in our life, Lord. At salamat sa aming Diyos na patuloy na tumutugon ng aming mga kahilingan. Patuloy na sumasagot sa aming mga katanungan. Hallelujah. To the God of heaven and earth who created everything. Hallelujah. Kasama na kami, Panginoon, sa iyong mga nilikha, sa lahat ng bagay. At ang sabi ng iyong salita, all that hath breath, praise the name of the Lord. Lahat ng may hininga, lahat ng may buhay, ay karapat-dapat lamang na magpuri at sumamba sa iyo. Panginoon, gaano pa kaya kami, O Diyos, na iyong tinawag, na iyong sinelyuhan ng iyong banal na Espiritu. At sila ng mga may Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos sa uling mga araw na ito. Panginoon, salamat sa biyaya mo sa umagang ito, sa araw na ito, Diyos, na kami minsan pa ay dinala mo sa lugar na ito, Panginoon, upang kami ay sumamba at patuloy na ikaw ay paglingkuran ng buhay, O Diyos, na ito, Diyos, na yung pinagkaloob sa bawat isa. Salamat sa mga kalakasan na iyong pinagkaloob, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa mga karamdaman na iyong pinagagaling, sa mga kahinaan na iyong pinalalakas. Hallelujah. At higit sa lahat, salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy na sumasama sa amin, O Diyos, sa mga araw. For your name was called Emmanuel. Hallelujah. God with us. Ang Diyos ay sumasa amin sa uling mga araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga provision, sa iyong mga patuloy na pagsusupply sa bawat isa, sa iyong mga anak, sa iyong mga banal, sa lugar, sa dakong ito, O Diyos. And we thank you for your word. Salamat minsan pa na patuloy kang nagpapasugo, nagdadala ng iyong salita, O Diyos, upang kami ay patuloy na pasakdalin sa pananampalataya at patuloy kami patibayin sa pananampalataya at patuloy kami, O Diyos, na lumakad sa pananampalataya dahil kami nabubuhay sa uling mga araw na ito ay panahon, O Diyos, na mga tao ay tumatalikod sa katotohanan, lumalayo sa orihinal, hallelujah, na pagtawag, O Diyos, ng iyong mga salita, sa orihinal na pananampalataya na minsan ibinigay sa mga banal. At narito, O Diyos, ang iyong mga tinawag, ang bawat isa na iyong kinilala bago pa man lalangin ang sanlibutan ito, O Diyos. Lahat kami ay sama-samang nagtataas na iyong dakilang pangalan at pinupuri ka namin at sinasamba sa umagang ito, Panginoon. Lord, may you bless once again your word. Ikaw, Panginoon, minsan pang siyang maging malaya na kumausap sa aming mga puso, Panginoon, at bayahin Ikaw ang siyang maluwalhati, O Diyos, at bayahin Ikaw ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan. At huwag kami, O Diyos, huwag ang sa amin, kundi Ikaw lamang, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang siyang patuloy na mag-manifest sa kalagitnaan ng iyong iglesia sa uling mga araw na ito, O Diyos. May you bless once again our hearts, ang mga puso patuloy na iyong pagpalain ng iyong mga salita. Lord, bayang Panginoon, ang pagsiseselyo, Panginoon, iyong banal na Espiritu, O Diyos, ay mangyari sa kanila, Panginoon, na maaring hindi pa naranasan ang bagay na ito, O Diyos. Lord, sa uling mga araw, ang iyong babalikan na ang iyong iglesia na iyong pinababanal sa uling mga araw na ito, O Diyos. Nililinis ng iyong mga salita at patuloy, O Diyos, na itinatayo na isang matibay na iglesia sa uling mga araw na ito, O God. Lord, patuloy kaming humingi ng habag at awa sa iyo, Panginoon, at anumang aming mga naging pagkukulang, anumang sala, O Diyos, na maaaring makapigil sa iyong malaya na pagkilos, ay aming ibinababang aming sarili at hinihingi ng tawad sa iyong harapan, O God. na ang iyong banal na dugo patuloy maglinis sa aming mga puso ngayon, Lord God. Lord,
At sa iyo rin, Panginoon, Panginoon, tinataas ang aming apo na si Anya, O God, na Panginoon, nakakaranas ng pabalik-balik na lagnat, O Diyos, ubo. Panginoon, patuloy kami na nagtitiwala lamang sa iyong magagawa sa aming mga pangailangan. May you bless her, Lord, ng kalakasan, kagalingan sa umagang ito, Panginoon. At iyong alisin sa ina, Panginoon, ang anumang pag-aalala, O Diyos, dahil meron kaming Diyos na aming napagkakatiwalaan at may Diyos kami na aming nakilala na hindi kami iniwan kailanman. At kasama ka namin, O Diyos, sa limang araw na ito. Kaya, Panginoon, ikaw magpala ng mga bagay nito at anong mga kahilingan pa, Panginoon, na pinagkakaloob ng iyong mga banal ay ikaw, Diyos, ang magbigay katugunan. Lord, bayaang sa iyo lamang, O Diyos, ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Everybody say amen and amen. Ating palapakan ng Diyos. Praise be the name of the Lord. At sumahatin ang biyaya ng Diyos sa magang ito. At bago tayo magsiupo, let's read our text. Dito natin kukunin ang ating paksa this morning. And supposed to be ito yung last Wednesday na aking share sana, pero for some reason, at ngayon ang Diyos ang nagbibigay daan. Because pag Wednesday, minsan ay marami rin talaga ang hindi nakakaparito. So, I know na mayroong purpose ang Diyos with His Word. Let's open our scripture in Matthew chapter 12. And let's read, mga kapatid, from beginning verse 30. Kung inyo na nakita, let's read. Okay. Verse 30, He who is not with me is against me. Si Jesus ang nagsalita rito. And he who does not gather with me scatters abroad. Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. And anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Everybody say amen? Amen. Sa Diyos lahat mawi ang kapurihan at lahat ay malaya makaupo sa umagang ito at sa mga sandaling ito. Sa magandang umaga pagbati sa lahat sa pangalan natin Panginoong Kristo Jesus. Katulad ng ating narinig mga kapatid kanina, kailangan namin makaalis ng mas maaga para umattend ng ministers meeting sa church nila Pastor Jonathan sa Angono. So, try natin mag-adjust ng oras ngayon at bago yun, nais ko lang bigay ng ilang konting opening remarks. At yung mga na-announce po last week sa ating gawain, yung nabanggit about pledge for our church anniversary, but although napakaaga pa kung ating titingnan, pero ito ay aming napag-usapan at ang purpose ay para makapag-prepare ng mas maaga mga kapatid, makapag-save tayo. So hindi pa po tayo mag-pledge ngayon at sumingaw ko ng pauman sa ating finance officer, Brother Moy, siguro next Sunday na lang, para hindi rin maabala ang aming pagparoon sa meeting. So, ang purpose lang niyan ay upang di tayo masyadong magipit sa panahon na tayo ay magdadaos ng ating anniversary. At in-adjust po natin ulit yan, binalik natin sa September, month ng September, dahil yun naman talaga yung ating mga previous na event sa ating church anniversary. So, mayroon tayo ilang mga buwan pa naman to prepare and to save. At yung ano yung ating mga may pledge sa Panginoon next Sunday, yun yung ating mga tungkulin para ating isave sa mga buwan na darating. So, isang malaking tulong din yan para hindi po ang lahat ay mabigatan because we expect na maaring mas tumaas, mas mataas ang magiging expenses dahil yun naman talaga ang nagiging trend sa ating panahon. Lahat ng bagay, pataas ng pataas ang mga bilihin. At we're longing na lamang for someday na tayo ay pumasa Panginoon na upang matapos ang lahat ng mga bagay ng ating mga
struggle sa ating paglilingkod sa Diyos. Bahagi po yan ng struggle natin because hindi naman tayo makapagdaos talaga ng ganung mga event tulad sa nakalipas kung hindi rin tayo maglalaan ng budget para riyan. So, yung din nabanggit last Sunday na offering for Kabadbaran Fellowship ay gaganapin natin by April. So, May yung joint fellowship sa Kabadbaran at by April ay magkakaroon tayo ng offering, papaikot tayo ng offering para kahit paano ay makatulong po tayo ng anumang expenses doon sa 3 days joint fellowship. So kung ano yung kagalakan at kaginawaan ng ating mga puso ay ating ipagkaloob para sa gawain sa araw na yon. And then, this coming February 14 and 16, ay gusto ko rin ipaabot na rin sa ating lahat ang invitation ni Pastor Joel sa kanilang church anniversary. That is February 14 and 16, 14 to 16. I think 2 weeks na from now or 3 weeks from now. Sasama niyo sa prayer. At itong gawain sa Masbate ay isa sa mga gawain talaga na hindi natin mapapaghindian dahil yan ang naging kahilingan ng ating Pastor Joel na sila ay patuloy na ating masuportahan sa biyaya ng Diyos na magagawa ng iglesyang ito. At patuloy siya nagpapaabot din ng pasalamat sa inyong mga love offering para sa ministry. At ganoon din, after po niyan, February 14 to 16 yung kila Pastor Joel, and then 1 week after ay sa church anniversary naman po nila Pastor Abraham Sakayan sa Cebu, ay nag-invite sa akin last year pa. At ito ay ating binigyan din daan sa biyaya ng Panginoon at kasama ang ilang mga kapatid. Bert Cholo, I think nakabook na rin kasama ang kaniyang family. So, sama niyo sa prayer ang mga bagay na ito at sila rin ay humingi ng dalangin, Pastor Abraham Salome, pang Diyos ang magbigay pandaan sa mga pangailangan doon sa kanilang preparation sa church anniversary. Okay, so I hope ilang mga bagay lamang yan na ating isama sa ating mga personal na paghingi ng pabor sa Diyos sa mga upcoming events. So umagang ito ay nais ko lang puntahan ang isang paksa. Actually, ito ay for last Wednesday pa sana. At salamat din sa inyong mga prayer. Patuloy kalakasan ng Panginoon. Ating paksa ay ating kukunin dito sa Matthew chapter 12. Sa ating binasa from verse 30 and hanggang 32. Ating paksa is about blasphemy, the unpardonable sin. Ang hindi mapapatawad na kasalanan na binanggit ng Panginoon dito sa ating teksto. Ating subtitle, Be careful not to speak against the Holy Spirit. At ilang pagtuturo lamang ating tingnan, ilang mga bagay gustong madaan at makita natin at I pray na ito ay makatulong sa ating lahat because ang Panginoon dito ay nag-sermon about blasphemy. Sa Tagalog ay pamumusong. At ang blasphemy, mga kapatid, ay pwedeng mangyari in both groups. Ibig sabihin sa unbeliever at sa mga mananampalataya, ay pwedeng mangyari itong ganitong pagkakataon kung hindi mag-iingat, of course. Kailangan natin mag-ingat lagi sa ating mga sinasabi, lalo na kung may kinalaman na sa mga gawa ng Diyos. Pero mamaya ay gusto ko rin tingnan, makita natin sa umagang ito na ang blasphemy ay hindi lang po nangyari by speaking. Ang blasphemy ay pwedeng mangyari, mga kapatid, sa umagitan ng ating mga actions. So, mag-ingat tayo, hindi lamang sa pagsasalita, kundi sa ating mga actions. Ang blasphemy ay merong ibig sabihin doon sa ating binasa sa Matthew chapter 12. Ang Greek word niyan is blasphemia. Blasphemia. Ang ibig sabihin po niyan is vilification. Vilification, victory, V-I-L-I-F-I-C-A-T-I-O-N, vilification. Sa Tagalog, ay yung simpleng salita is paninira. Paninira or evil speaking, pagsasalita ng mga masamang salita or mga salita na mayroong intention na magsira. So, that is blasphemy, vilification.
salita na mayroong pagsira. Kaya hindi po isang madali ang magbitaw ng anumang salita, lalo na kung ito ay tawag niyan, umaayon sa tinatawag na evil or salita na sinasamahan ng mga evil spirits. Now, dito sa ating teksto, bakit ang Panginoon nag-sermon about blasphemy? Sa verse 22, kung yung titingnan sa mga unang mga verses, ang Panginoon ay nagpagaling ng demon-possessed, blind and, sabi doon, sa verse 22, blind and mute. At sa verse 23, sabi diyan, ang multitudes were amazed na mga sila sa ginawa ng Panginoon na pagpapagaling doon sa tao na pinagaling, demon-possessed at bulag at bingi siya or pipe. At sa kapangyarihan ng Diyos, through Christ, through Jesus, ay pinagaling ang taong ito. At pagdating doon sa verse 24, when the Pharisees heard it, they said, this fellow, tinutukoy si Jesus, does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of the demons. And then sa following verses, verse 25 to 27, ay pinakita ni Jesus na ang kaniyang pagpapagaling ay hindi sa pamamagitan ni Beelzebub. Because ang sabi doon ng Panginoon, because Satan cannot cast out himself. Hindi po maaari na ang diablo mismo ay magka-cast out ng kaniyang sarili. It will never happen. Dahil sabi ng Panginoon, kapag nangyari yan, ang kaharian ni Satanas ay mawawasak. Kung siya mismo sa kanyang sarili ay kanyang ika-cast out ang kanyang sarili. So doon sa unang mga verses na verse 22 hanggang 24, 25 hanggang 27, sa 25 to 27, sabi diyan, siguro basahin natin to, sabi diyan ng Panginoon, but Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself is brought to desolation. So pinakita ng Panginoon isang natural na bagay. And every city or house divided against itself will not stand. Diba? Sa natural na bagay, ang mga pamilya na broken family, sila ay divided. Pag divided yung ama at ina, ang pamilya ay nade-destroy. At yun ang pinakita ng Panginoon, sabi diyan. Ang kaharian din, sabi diyan, the kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. If Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then, sabi diyan, will his kingdom stand? And if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore, they shall be your judges. So, ang Panginoon ay nag-sermon, nag-usap siya about blasphemy, na ang mga Pariseo ay nagsalita ng mga bagay against sa Panginoon. Maaring hindi sila aware, but they spoke words of blasphemous words. At ang mga salita na ito, mga kapatid, so yung maunang talata na binasa natin ay isang bahagi lang ng pinakita ng Panginoon ng kanyang pinakita na hindi maaring ang diablo ay magka-cast out ng kanyang sarili. Subalit ang pinakamalaga na binigyang pansin ng Panginoon dito ay ang pagsasalita ng mga Pharisees against God, against the Spirit, against the work of the Spirit. Which is, as we know, ang buong tawag niyan, ang kapuspusan ng Diyos by His Spirit ay nananahan sa Panginoon sa mga panahon na yan. At ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay, gawa ng Diyos. Pinakita niya na hindi maaring ang diablo ang siyang magsaway sa kanyang sarili. At isang bahagi pa na kanyang pinakita na mahalagang bagay ang ginawa ng mga taong ito ng pagsasalita na maaring hindi sila aware na ang kanilang salita ay naging blasphemous, because ang isa pang meaning ng blasphemy is any words that have an intention to destroy. Words that are meant to cause destruction.
It also signifies speaking impiously. Ang salitang impiously ay may ibig sabihin na without respect or it shows no respect. Ang ginawa ng mga Pariseo ay nagsalita sila ng mga salita na hindi nagpakita ng respect sa Diyos. At ang purpose is to destroy. Ano sabi doon sa verse 24? This fellow does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of the demons. So itong Beelzebub ay kinikilala nila na ito yung prinsipe ng mga demons, ng mga demonyo. So ibig sabihin, mayroong hari ng kalaliman, which is Lucifer or naging Satanas, at sa kanyang kaharian, meron din pala mga tinatawag ng mga prince, may mga rulers. So, ganun natin tinitingnan na talagang napaka-powerful ng diablo kung pag-uusapan ng kapangyarihan to destroy the lives of many sa mga panahon na yan, hanggang sa ating panahon. Pero dito ay pinapakita mga kapatids, maaaring hindi aware ang mga tao, but yet they spoke words that are blasphemous. Nang kanang sabihin na ang Panginoon ay nagpapalayas ng demonyo sa magitan ni Beelzebub. But ang truth is, alam natin na ang Panginoon ay nagpalayas hindi sa magitan ni Beelzebub, kundi siya ay nagsaway sa evil spirit na nagpossess doon sa lalaki by the mighty Spirit of God. Dahil yun ang kanyang sinabi doon sa mga unang mga talata, if we can read, sabi diyan, I cast out demons by the spirits of God, sa verse 28. And surely the kingdom of God has come upon you. And that is the truth, mga kapatid. Hindi ang Panginoon nagpalayas ng demon spirit doon sa possessed na tao by Beelzebub, kundi ang Panginoon ay gumawa ng isang dakilang bagay sa harapan ng mga tao na nagpamangha sa kanila nang makita ang isang demon-possessed and blind and mute was healed at siya ay pinagaling sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. At ang mga salita na kailang binanggit sa harapan ni Jesus is a blasphemous word, destroying, na mayroong purpose to destroy in a sense na ang sino mang tao na makarinig ng ganong salita, maaari sila ay ma-disappoint at hindi sila sumampalataya sa gawa ng Diyos. At yung dahilan, it is a dangerous thing because it might destroy the faith or it might destroy the thought ng tao na pwede siyang kumilala sa dakilang gawa ng Diyos nung pagpapagaling sa tao na yon. Pero kung ang mga tao ay magsasalita ng against doon sa ginawa ng Diyos, those multitudes na makakita at makakarinig ay pwedeng madaya ng ganong spirit. And that's why it is a dangerous thing, mga kapatid, na magsalita ng ganong bagay. Now, to blaspheme is to speak with contempt tungkol sa Diyos. To blaspheme or yung pamumusong ay pagsasalita ng paghamak sa Diyos. So, tingnan niyo mabuti mga kapatid kung gaano kabigat ang mga words na ginagawa ng tao sa ating panahon. To blaspheme is to speak with contempt, yung parang mga salita na mayroong paghamak tungkol sa Diyos or pagiging mapaghamon sa kakayanan ng Diyos at pagpapakita ng walang paggalang sa kapangyarihan ng Diyos. So that is blasphemy, mga kapatid, na pinapakita ni Jesus. At sa Scripture, it is a serious sin sa harapan ng Diyos. Kung ating titingnan ng Leviticus chapter 24, let's open our Bible in Leviticus chapter 24, verse 10. Leviticus chapter 24, as we know, mga kapatid, ng Israelites ay binigyan ng Diyos ng opportunity na siya ay
ng Diyos ay kanilang sambahin, i-obey ang word ng Diyos at kilalanin siya sa lahat ng bagay. And that's why sa Leviticus chapter 24, ay pinakita ng Diyos kung gaano kabigat ang kasalanan ng pagsasalita against God. Sabi sa verse 10, "Now the son of an Israelite woman, whose father was an Egyptian, went out among the children of Israel." Ito kasi yung nangyari doon sa Egypt, na nagkaroon ng pag-aasawa ang mga Israelite women sa ilang mga Ehipto sa mga panahon na iyon na sila inaalipin. Went out among the children of Israel, and this Israelite woman's son, so yung anak nito ng Israelite woman, and the man of Israel fought each other in the camps. And the Israelite woman's son blasphemed the name of the Lord and cursed. So ano mga words ay hindi na na-detail, but pinapakita dyan na mayroong ginawa na pagsasalita against God, against the name of God, and curse, sabi dyan. And so they brought him to Moses. His mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri of the tribe of Dan. Verse 12, "Then they put him in custody, that the mind of the Lord might be shown to them. And the Lord spoke to Moses, saying, Take outside the camp him who was cursed, then let all who heard him lay their hands on his head, and let all the congregation stone him." So ganun kabigat ang naging penalty sa isang tao na namusong sa Diyos, blaspheme the name of the Lord, and curse the name of the Lord. Sabi diyan, ang congregation, and let all the congregation stone him. Then you shall speak to the children of Israel, saying, Whoever curses his God shall bear his sin, and whoever blasphemes the name of the Lord shall surely be put to death. All the congregation shall certainly stone him, the stranger as well. Pati yung kanyang ama na hindi talaga Hudyo, ay masama sa penalty, the stranger as well as him who is born in the land. When he blasphemes the name of the Lord, he shall be put to death. So ganun po ka-seryoso, ganun po kalalim o kabigat ang penalty kapag merong isang tao na nag-blaspheme sa pangalan ng Diyos at nag-curse, nagsalita ng against sa mga bagay na ginagawa ng Diyos, ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. It is a serious crime or sin sa mga panahon na yun, at ang judgment ay napakabigat. Siya ay papatayin, babatuin hanggang sa siya ay mamatay. So ganun po kabigat ang pamumusong na maaari hindi aware. Ang marami, even sa ating panahon, ang mga tao ay nagsasalita ng against sa mga ginagawa ng Diyos sa ating panahon. At alam niyo mga kapatid, even sa ministry ni Brother Branham sa kanyang panahon, ilang beses ang prophet at ang ministry at ang mga mananampalataya na seryoso sa mga panahon na iyon ay pinagsasabihan ng mga tao ng mga anong tawag, yung term ni Brother Branham na holy roller. Ano ba yun sa Tagalog? Holy roller. Mga banal-banalan ng mga tao na, mga terminology na naglalagay sa pagsira ng reputation as a believer. But of course, hindi naman talaga yung totoo. Yun ay mga bagay lamang na kanilang sinasabi para ipakita na hindi sila sang-ayon, hindi sila sumasampalataya sa anumang mga paniniwala ng mga mananampalataya. Which I believe, kahit sa ating panahon, ay nararanasan natin yan, di ba? Nararanasan ninyo, mga kapatid, nararanasan ng bawat isa na sa kabila ng ating mga pagtitiis at paglakad ng may pagtatapat sa pananampalataya, ang mga tao ay mayroong mga sinasabi na salita against sa atin. At ang nakakalungkot lang, kapag ayaw natin masabihin na tayo ay mga out of this world, ang ginagawa natin, we're trying our best na kahit paano ay iayos ang ating sarili, fashion,
natulad sa sanlibutan para hindi tayo masabihan ng mga losyang, mga out of this world, mga bus, sobrang hahaba na, para mga aswang, sabi nila. Excuse me sa mga words, no? Pero sino man sa inyo nakakaranas ng bagay na yan, it is true. Yan ay totoo na nangyari. Even sa panahon pa ng mga apostol na nangyari na yung paninira ng pananampalataya. So it is a serious sin or crime sa mga panahon na yan. At maging sa panahon, nadaan natin last time yung hari ng Assyria, because meron ding na-record sa Isaiah, ating punta na Isaiah chapter 36. Hindi naman ito magiging mahaba mga kapatid because kailangan din namin talaga mag-prepare mamayang hapon sa meeting. Sa Isaiah chapter 36, ang hari ng Assyria ay nag-try siya na tawag niyan, i-demoralize ang Jerusalem o ang Israel sa mga panahon na yan. Chapter 36 ng Isaiah. Ang taong ito na nagngalang si Sennacherib, king of Assyria, ay nag-attempt siya na i-demoralize ang Jerusalem before na sila ay mag-atake sa bahay ng Diyos. He attempts to demoralize Jerusalem before he attacks. At ang kanyang ipinapakilala dito sa verse 20, sabi diyan, pagkatapos doon sa mga unang mga talata na kanyang pinagmalaki ang kanyang pagtatagumpay sa mga labanan, ang sabi niya sa verse 20, who among all the gods of these lands have saved their land from my hand, that the Lord would save Jerusalem from my hands. So ito ay mga salita mga kapatid na pamumusong sa Diyos, not knowing na ang mga words na ginagamit is against God. It's a blasphemous words na nagpapakilala na ang Diyos na ito ng Israel ay walang magagawa kapag ako ay umatake sa mga taong ito. Kapag ako ay sumakop, kapag aking sinakop itong bahay na ito, walang Diyos na, sabi diyan, walang Diyos na magliligtas. Who among all the gods of these lands have saved their lands? So mga unang mga verse mabasa niyo doon kung paanong nagtagumpay sa labanan itong hari na ito na si Sennacherib sa mga panahon na yan. At walang Diyos na kinikilala ang mga bansa o mga Diyos-Diyosa na nagligtas sa kanila. Kaya pagdating sa Jerusalem, ay muli siya nagsalita, sinong Diyos? Sabi diyan, ang magliligtas sa aking mga kamay sa Jerusalem. At walang kamalay-malay ang hari na ito that he is speaking a blasphemous words. Sennacherib committed blasphemy by assuming Israel's God was equal to the false gods of the nations. So masyado niyang minaliit ang Diyos ng Israel. At alam nyo, isang mabigat na salita ang kanya binitawan. Na kanyang minaliit ang Diyos ng Israel ay walang magagawa once I attack this land. Ang Diyos sa langit ay nanonood lamang sa mga sinasabi ng tao. At anong ginawa ni Hezekiah sa panahon na yan, mga kapatid? Hezekiah prayed. We can read it in verse 4 ng chapter 37 sa following chapter. Ating tingnan, mga kapatid. Ang haring Hezekiah sa panahon na yan ay nanalangin, sabi diyan, verse 4, o 3 muna, and they said to him, thus says Hezekiah, this day is a day of trouble and rebuke and blasphemy. For the children have come to birth, but there is no strength to bring them forth. So nangyayari talaga yan sa mga panahon na hindi po sa lahat ng panahon tayo ay malakas. May mga panahon na tayo ay pinanghihinaan ng loob. Pero don't lose hope. Dahil may Diyos, may hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na kaya kang ipagtanggol. At sa panahon na ito, that King Hezekiah ay nakita niya ang condition ng Israel. Yet, siya ay nanalangin, sabi dyan sa verse 4.
It may be that the Lord your God will hear the words of the Rabshakeh, whom his master, the king of Assyria, has sent to reproach the living gods, and will rebuke the words which the Lord your God has heard. Therefore, lift up your prayer for the remnant that is left. So, in-encourage ni King Hezekiah yung mga remnant na yun, sa panahon na yun, ng captivity, and those who believe, siya ay nanalangin na may Diyos na kaya tayong ipagtanggol sa mga tao na naninira sa living gods. No, mayroong Diyos pa rin na hindi niya kayang pabayaan ang kaniyang sarili na sirain ng sino man. Na ginagawa ng kaaway minsan ay inahamon ng Diyos. Katulad ng ginawa niya kay Job, di ba? Na hinamon ng kaaway ang kalagayan ni Job, na lingkod ng Diyos na si Job. Na bagamat pinahintulutan ng Diyos na siya ay saktan sa flesh, pero ang sabi ng Diyos na kanyang salita, huwag mo lang galawin ang kanyang buhay. Then pagdating sa verse 15 to 17, same chapter pa rin na Isaiah, chapter 37, verse 15, Then Hezekiah prayed to the Lord, saying, O Lord of hosts, God of Israel, the one who dwells between the cherubim, you are God, you alone, of all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Di ba, meron tayong awit niyan, you are God alone. From before time began. Mula noon hanggang ngayon ay nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Na kayang gumawa ng mga dakilang bagay. At sino ang tututol sa kalakasan ng Diyos? Hallelujah. Sa panahon na yan ay nahamon ng Diyos, ng kaaway ang Diyos. Pero ang sabi ng prayer ni Hezekiah, Incline your ear, O Lord, and hear. Open your eyes, O Lord, and see, and hear all the words of Sennacherib, which he has sent to reproach the living God. Si King Hezekiah ay nanalangin sa Diyos. Humingi ng pabor sa Diyos to defend His people. At hindi lang to defend His people, kundi para ano? Para ipagtanggol ng Diyos ang kanyang kadakilaan. Para ipakita ng Diyos sa tao ito na Sennacherib na hinahamon niya ang kapangyarihan ng Diyos. And because he speak words of blasphemy, ay hindi ng Diyos pinalampas ang ganung pagkakataon, mga kapatids. At naniwala ako na kung sa panahon na yun ay walang nagtagumpay laban sa kapangyarihan ng Diyos, hanggang sa ating panahon, walang sino man maaring magtatagumpay. All who blaspheme or speak a blasphemous words. Ang sabi natin teksto, nakalungkot man, but it is unpardonable sin. Ibig sabihin, kaya ng Diyos i-destroy. Kaya ng Diyos na ipagtanggol ang kanyang bayan, ang kanyang sarili sa mga tao na nagsasalita ng laban sa kakayahan ng Diyos. At yun ang ginawa ng Diyos exactly sa verse, basahin natin sa verse 33. Same chapter. Isaiah 37. Therefore, thus says the Lord concerning the king of Assyria, He shall not come into this city. So yung tao na yun na curse o nagmalaki o nagsira ng pangalan ng Diyos, namusong sa Diyos, sa kadakilaan ng Diyos, he shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shields, nor build a siege mount against it. So ang tinutukoy dyan ng Diyos ay ang Israel, ang bayan, na kanyang pag-aari. Sabi ng salita ng Diyos, ito'y kanyang tinawag na ang Israel ay asawa ng Diyos. Sa ilang bahagi ng Scripture, mababasa niyan. Sabi dyan, by the way that He came, by the same shall He return. And He shall not come into this city, says the Lord,
For I will defend this city, to save it for my own sake and for my servant David's sake. Early in the morning, there were, sabi doon? Verse 36, Then the angel of the Lord went out. No, pansin niyo mabuti ha. Sumasampalataya ba kayo na may magagawa ang Diyos ng Israel? Na may Diyos na kaya niyang ipagtanggol at ingatan ang kaniyang sariling bayan. Na ang Diyos ay hindi papayag na sira-sirain ng mga tao ang kanyang pangalan. Na siya ay Diyos na walang magagawa. Hallelujah! Pero ang ating panampalataya nagsasabi, ang aking Diyos ay may magagawa. Ang aking panampalataya nagsasabi, ang Diyos ko ay Diyos na mananagumpay. Then the angel of the Lord went out and killed in the camps of the Assyrians. Ilan ang pinatay? 185,000. See? Ang hari ay nag-blaspheme sa Diyos at ang Diyos na hindi bulag. Ang Diyos na hindi bingi. Naririnig niya ang mga tinig, ang mga salita ng tao against His words. Ang sabi dyan, and he killed in the camp of the Assyrians 185,000, and when people arose early in the morning, there were the corpses all dead. Hindi po si Haring Hezekiah ang gumawa ng defense, ng pagtatanggol sa bayan. Ang ginawa lamang niya ay nagtiwala siya sa Diyos. Nang sino mang sisira sa pangalan ng Diyos at magka-curse sa mga gawa ng Diyos, ang Diyos ang bahalang magtanggol. Ang Diyos ang bahalang maghatol sa mga bagay na ito. At yan ang pinakita sa aklat ni Isaiah, kung ano yung ginawa ng Diyos, pinatay ang 100,000, almost 100,000 na mga tao sa panahon na yon, at paggising nila, ay nakita nila na maraming mga bangkay na wala namang ginawa ang bayan ng Israel, kundi ang Diyos ang siyang nagdala. Sabi doon, then the angel of the Lord went out and killed. Sino ang mga pinatay? Yung mga tao na nag-blaspheme. At ano nangyari doon sa hari na nag-curse, na nag-blaspheme sa Diyos? Sa verse 38, sabi diyan, si Sennacherib was murdered in the temple of his two sons. 38. Now it came to pass, as he was worshiping in the house of Nisroch, his god, that his sons Adramelech and Sharezer struck him down with the sword. And they escaped into the land of Ararat. Then Esarhaddon, his son, reigned in his place. So could you imagine na ang bayan ng Israel ay halos wala silang ginawang pagtatanggol. Gusto man ni Hezekiah na ipagtanggol ang pangalan ng Diyos. Pero alam niya, hindi niya kayang gawin ang bagay na yon. Ang ginawa niya ay nanalangin at ang Diyos ang bahalang gumawa ng paraan. At katulad ng ating madalas inaawit, ang Diyos is a sovereign God. Ang Diyos ay all-knowing God. Ang Diyos ay liwanag. Sabi natin inawit kanina, that in Christ, that God was in Christ and Jesus Christ became the lights of this world, na walang dilim na hindi maaring ihayag ng Diyos sa buhay ng tao by His Word. And King Sennacherib, o itong isang army, isang captain, isang hari ng Assyria, ang kaniyang blasphemous words ay hindi naging lingid sa Diyos. At ang Diyos ay gumawa ng paraan para kaniyang ipagtanggol ang kaniyang sarili. Ano nangyari kay Sennacherib? He was murdered by his own two sons. So hindi na kailangan pang bumangon ang mga anak ni Israel to defend. For some reason, ang Diyos ang naglagay ng mga parang hindi magandang damdamin doon sa dalawang anak. At maaring, sa akin lamang itong pagtingin na meron ng mga differences ang pamilya, ang mag-anak na ito, at yung naging dahilan para yung dalawang anak ay
Puksain ang kailang ama na si Sennacherib, which is may kaugnayan because ang taong ito ay nag-blaspheme sa pangalan ng Diyos. And that's why, mag-ingat po tayo sa ating mga pagsasalita, mga kapatid. Be careful not to speak against sa mga gawa ng Diyos. Be careful not to speak any words na pwedeng magsira sa mga gawa ng Diyos. Magsira in a sense na sa alip ng mga tao ay ilapit natin, sa alip ng mga tao ay sumampalataya, sila pa ay nag-aalinlangan because of the words na hindi natin minsan iniingatan. It is against the will of God. It is against God Himself. At tayo na mga mananampalataya, because tayo ay mga tinawag ng Diyos sa pagpapabanal, of course, we understand na kailangan nating ingatan ang ating mga sarili, that we are also responsible to make sure our behavior ay hindi ito mag-ignite ng mga negative thoughts ng mga tao para sila ay hindi sumampalataya sa Diyos sa kabila na nahahayag ang gawa ng Diyos. Di ba? Kahit na mayroong mga tawag yan, manifestation ng Spirit of God, sa at ng mga tao ay sumampalataya, ang mga tao ay hindi sumasampalataya. And exactly, ganoon nangyari even sa panahon ni Paul. Punta natin ang Romans chapter 2, mga kapatid. So Romans chapter 2, verse 17, ay sinaway ni Pablo itong ilang mga mananampalataya na nag-claim that they were saved, yet still living in sin. Gusto kong basahin sa Tagalog yung part na yan, Romans chapter 2, verse 17. Romans chapter 2, verse 17. Ngunit kung ikaw na may taglay, so ito po yung danger, mas mabigat ang pananagutan because, kapag alam mo na ang kalooban ng Diyos and still, you don't believe, okay lang sana kung hindi ka sasampalataya, pero kung hindi ka na sumasampalataya at ikaw ay nagsasalita pa, it is more became a dangerous thing para sa iyo. Kaya mas maigi pa, huwag ka na lang magsalita. Kung ayaw mong sumampalataya, then so be it. Kung yan ang iyong decision. Pero iba yung case sa panahon na ito, katulad sabi sa inyo kanina, na ang blasphemous ay pwedeng mangyari hindi lamang sa pagsasalita, kundi sa actions na ginagawa ng tao. Sabi ni Pablo, ngunit kung ikaw na may taglay na pangalang Hudyo at nasasalig sa kautusan at nagmamapuri sa Diyos, hindi ba yan ang ginagawa ng mga Pharisees? Ng mga relihiyoso sa panahon ni Jesus? At nakakaalam ng kanyang kalooban? And I can say also, the same thing na nangyari sa ating panahon sa uling mga araw. Maaring marami ang nakakaalam ng kalooban ng Diyos. At sabi dyan, sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling. Palibhasa, itinuruan ka ng kautusan. You are well instructed by the law, by the Word of God. You know from Genesis to Revelation, alam mo lahat ng mga bagay ng Diyos. At ang sabi dyan, nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata. Nasa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala ng katotohanan. Ikaw nga nagturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. So nakuha niyo mga kapatid, ang danger? Kapag tayo ay may alam sa kasulatan, sa scripture, sa mga bagay ng Diyos, yet, hindi mo kayang disiplinahin ang iyong sarili. Sabi diyan, ikaw nagsabi ng tao ay huwag mga lunya. O verse 21 muna, ikaw nga nagturo sa iba ay hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. So ibig sabihin, ang mga mananampalataya ay mayroong mabigat na pananagutan, hindi lamang po ito patungkol sa mga nangangaral ng turo, sa mga lingkod ng Diyos o sino man nasa ministry, kundi lahat tayo ay mayroong pananagutan, hallelujah, na kapag tayo mayroon ng alam na truth, yet, hindi natin kayang disiplinahin nating sarili. Ano sabi ni Pablo? Tuloy natin.
ikaw na nangangaral sa tao, o sino mang may wisdom o nagtuturo o nagpapaalala, sino mang dito mga nagpapaalala, nagbibigay ng encouragement, nagtuturo sa bawat isa. Sabi diyan, ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw ay nagnanakaw ka. You know, Jesus speaking is, siya ay nagsasalita, hindi po sa kanyang sarili. Ito ay gawa ng Espiritu ng Diyos. To expose the thoughts and the hearts. Because yan ang scripture. Ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan sa lahat ng bagay. Hanggang sa pinaka-inner thought ay kaya kang basahin ng salita ng Diyos. And that's why si Jesus sa panahon na ito ay hindi po siya nag-accuse. Alam niya, kaya sinasabi ng mga taong ito, ng mga magaling sa kautusan, mga taong ito ng mga religyoso, yet, sila ay mga magnanakaw. Verse 22, ikaw na nagsabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka. Ang Panginoon ba ay nagkamali? No. Because the Lord knows the thoughts and the hearts of men. God knows our thoughts and our hearts. Ang sabi diyan, ikaw na nagmamapuri, or verse 22, ikaw na nagsabi ng tao, huwag mangalunya, ay nangulunya ka, ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan ay nanakawan mo ang mga templo, ikaw na nagmamapuri sa kautusan, nagsasabing alam mo lahat ng bagay ng kautusan ng Diyos, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. So wala ka pang sinasabi against God, but your action speaks louder than your words. Sapagkat, sabi dyan, verse 24, ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. So, yun lang basahin doon sa verse 25 hanggang verse 29. Oh yes, maganda rin itingnan yung part na yan. Kung ang di pagutuli, or yung mga Jews, or mga Gentile, ay tumutupad ng katwiran ng kautusan, hindi ba aariing pagutuli ang kanilang di pagutuli? So, pinapakita dyan yung kalagayan ng Gentile tsaka ng mga Hudyo. Na kung ang mga Gentile people ay nagsisikap na lumakad sa katwiran ng Diyos, hindi ba sila ay aariing ganap ng Panginoon because they believed. Though they were not a Jew. Yun ang pinapakita dyan ni Pablo. Kung ang di pagutuli nga ay tumutupad, verse 27, at ang di pagutuli sa kautubo, kung tumupad ng kautusan, ay hindi maghahatol sa iyo na may titik na may pagutuli na masuwain sa kautusan. So, ibig sabihin, bumabalik lamang doon sa mga Hudyo because sila ay nagsasabing mga believer of Jehovah, keeper of the law, yet they break the law. So bumabalik lamang sa kanilang mga sinasabi that they were a believer. Kaya po mag-ingat tayo sa ating mga actions, mga kapatid. Because pwede yan bumalik sa atin kung hindi tayo mag-iingat. Ang sabi niya, sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang ni magiging pagutuli sa iyong hayag sa laman. Datapat siya'y Hudyo sa loob, at ang pagutuli ay iyong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. So, gusto ko lang ipakita ito mga kapatid, na nang si Pablo ay ma-meet ang ganitong uri ng mga tao, hindi niya hinayaan na ang mga tao ay mag-blaspheme sa Diyos, na dahil sa kanilang pagpapakunwari sa pananampalataya, wala pa silang sinasabi yet, ang kanilang actions ay nagiging blaspheme sa harapan ng Diyos. Katulad ng sinabi doon sa verse 24, kinote ni Pablo, that the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Sa iyo na nagsabing Kristiyano, yet, ikaw ay lumalakad pa rin sa pagkakasala. Wala ka pang sinasabi against God, against His Word, pero ang actions mo ay nagiging daan para ang pangalan ng Diyos ay ma-blaspheme sa mata ng mga tao na nakatingin sa buhay mo. Yan ay kinote ni Pablo sa Isaiah 52 verse 5. The name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 20 ay may pinakita rin si Pablo rito. Paul explains that he had abandoned two false teachers. Kanyang ibinigay kay Satanas so they would be taught
not to blaspheme. Ibig sabihin, may mga pagkakataon kapag hindi na kaya kontrolin sa panahon na yan ni Pablo ang mga so-called na mga teachers or mga servants. Anong sabi diyan? Kanyang binibigay kay Satanas para daw hindi na sila mamusong sa Diyos. So ibig sabihin, kinakailangan minsan ma-disfellowshipped. So yun yung mga pinapag-uusapan namin mamaya sa ministers meeting. Kinakailangan minsan ma-disfellowship para hindi na siyang, para siya maturuan na wag nang mamusong sa Diyos. Because kung siya manatili in the fellowship, kung siya magpapatuloy sa pagkakasala, siya ay nagbablaspheme. Siya ay namumusong sa harapan ng Diyos. At yun ang ginawa ni Pablo sa panahon na yan, nang siyang simulat kay Timothy. 1 Timothy chapter 1, verse 19. Iangat natin ng konti dun sa unang verse, bago yung verse 20. Sabi diyan, naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi. So Paul speaks to the believers, kay Timothy, at sa lahat ng mga mananampalataya, na nang ito'y takwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Nasa mga ito'y si Hymenaeus at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang wag mamusong. So ipinapakita dyan ni Pablo, mga kapatid, na yung pagpo-promulgate ng mga false doctrine, o sabihin na natin, maaari ikaw ay nag-claim as a believer, so I'm speaking to all, hindi lamang sa mga nagdadala ng salita ng Diyos o mga nagtuturo ng Scripture. Kung hindi tayo mag-iingat sa ating mga lakad, tayo ay magiging daan para ang pangalan ng Diyos ay ma-blaspheme ng mga hindi mananampalataya. Kung hindi tayo mag-iingat sa ating paglakad, sa pagsasalita, ito'y magiging way para ang mga tao sa halip na sumampalataya, sila ay mamusong sa Diyos. Kaya pinapakita dyan ni Pablo na kahit man sa ating hindi pagsasalita, because of your action, sabi dyan, who claim a believer, yet you live still in sin. At paano mo nalaman? Because walang bagay na lihim sa Diyos. Walang bagay na hindi mahayag sa harapan ng Diyos. At bakit ginawa ito ni Pablo? Para ano? Para maturuan ang mga mananampalataya. Para maturuan ang lahat na hindi po biro ang mamusong sa Diyos. Hindi po biro ang magsalita ng against, ng laban sa mga gawa ng Espiritu ng Diyos. And if you believe that God is here by His Spirit, maging reverent tayo in all things. Sikapin lagi natin, ayusin ang ating sarili. Huwag natin maliitin ang mga advices. Kapag tayo ay nananalangin, keep quiet, be still, be reverent. Because kapag tayo palakad-lakad riyan, nananalangin, in worship and praise, minsan mas mahalaga pa sa atin ang cellphone kapag nag-ring, sasagutin natin. Kaya nga ang pinakamainam na nakaayusan ng order na ating ginagawa is, para hindi tayo maabala, turn off your cell phones. Because we are in praising. We are in worship. We are praising and worshiping the Lord. At kung mas mahalaga pa sa atin yan, could you imagine, nananalangin ka, biglang nag-ring, iiwan mo ang iyong pananalangin. My goodness. In praise and worship, at naramdaman mo nag-vibrate, at iisipin agad natin, baka mahalaga yung text. Meron pa bang mas mahalaga sa presensya ng Diyos? Meron pa bang mas dakila at mas karapat-dapat sa panahon na tayo nasa paglilingkod sa Diyos, sa gawain ng Diyos? Iwan natin ang mga bagay na pipigil sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Diyos. At mag-ingat tayo because ito yung nangyari sa panahon ni Jesus. Na ang Panginoon ay nag-sermon about blasphemy. Alam nyo, isang iniingatan ng Panginoon sa panahon na ito, yung mga taong makakarinig ng sabihin ng mga Pharisees, ang taong ito ay nagpapalayas ng demonyo by Beelzebub. Ang iniingatan ng Jesus ay yung mga tao na maaring madaya because of blasphemy words na ginagawa ng mga Pharisees. Ating balikan mga kapatid sa ating teksto. Why Jesus preached or nag-sermon siya ng ganung bagay patungkol sa blasphemy? Upang mga tao ay hindi na mamusong sa Diyos. Upang sila ay maturuan ng tama ng pagharap sa Diyos. Sabi diyan, He who is not with me is against me.
And he who does not gather with me scatters abroad. Yung mga hindi kasama talaga sa fellowship ng Panginoon, walang ginagawa kundi magkalat lang, mangalat. Wala silang concern sa fellowship. Therefore, sabi niya, I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Ang pamumusong laban sa Espiritu Santo ay hindi papatawad sa mga tao. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. Now, sa mga panahon na ito, mapupuntahan yung verse na yun, no? Sa mga panahon na yan, ang mga Pharisees, sa halip na sila ay sumampalataya sa Diyos, they attributed the work of the Holy Spirit to the presence of a demon by speaking that Jesus is casting out demons by Beelzebub. At wala silang kamalay-malay, they speak a blasphemous words. At ang Panginoon ay napakaagap niya. Hallelujah. Hindi niya hayaan na ang mga taong ito ay gamitin ng diablo para madaya ang marami. Because ang Panginoon ay nasa harapan ng multitudes. Ang mga tao ay na-amaze ng Panginoon ay pagilingin ang tao na possess. Pinagaling sa pagkabulag at pagiging pipi, siya ay nakakita at siya ay nakapagsalita. Pero sa halip na dalhin ng mga tao in the faith of God, sila ay nagsalita ng against sa gawa ng Espiritu ng Diyos, which is in Christ. So their portrayal of the holy as demonic was a deliberate. Ibig sabihin, masyado lang in-insult ang pangalan ng Diyos. Masyado nilang sinisira or minamaliit ang kapangyarihan na kayang gawin ng Diyos. Sa Mark chapter 3 verse 30, ganitong sinabi mga kapatid at hindi nabanggit sa account ni Matthew. Sa Mark chapter 3 verse 30, sabi diyan, because they said, so after magpagaling ni Jesus, anong sinabi ng mga taong ito? He had an unclean spirit. So you see? To think na ang Panginoon, nang sabi ng Scripture, nasa Kanya ang kapuspusan ng Diyos. Taglay-taglay ni Jesus, ang buong kadakilan at kapangyarihan ng Diyos ay nanahan sa Kanya. Kaya anumang bagay na Kanyang gawin sa pangalan ng Diyos o sa kapangyarihan ng Diyos ay kayang gawin ng Panginoon. At isa na ron yung pinalaya ng demon, pinalaya sa demon-possessed na tao. At ang mga tao nag-attribute na ito'y that Jesus was, ang sabi doon? That Jesus was, he has an unclean spirit. Mga kapatid, yun ang isa sa pinakamabigat. Hindi na sa account ni Matthew. Sa account ni Mark ay binanggit na mga tao ito nagsalita na ang Panginoon ay nagtataglay ng maduming espiritu. No, balikan natin yung ating text doon. Anong sabi ni Jesus? Every sin and blasphemy will be forgiven men. Si Pablo ay isa sa nakaranas ng pagpapatawad, bagamat si Pablo ay namusong sa Diyos. We can read it in 1 Timothy. Ano sabi niya? Sa sulat kay Timothy chapter 1 verse 13, even though I was previously a blasphemer. So you see? And a persecutor and a violent aggressor. Dahil sa kaniyang pinagpapatay ang mga unang mga Kristiyano. And his works, his words and his works was so against the work of God. Sa panahon na yan, sabi niya, I was previously a blasphemer, a persecutor, and a violent aggressor, yet I was shown mercy because, sabi niya, I acted ignorantly in unbelief. Kapag meron tayong nagawang hindi natin intensyon sabihin at ginawa natin because of being ignorant sa kalooban ng Diyos, salamat, meron pa ring biyaya. Diba? Wala tayong malay pa sa kalooban ng Diyos. Ilan sa atin dito mayroong patotoo na kayo mismo ang numero uno, number one na persecutor na inyong mga naunang mga believers sa inyo.
Sino mayroong karanasan niyan? Ibig sabihin, example, ang tatay ay naunang believer, yung asawa ay persecutor, mga anak ay persecutor. Not, of course, ginagawa nila, hindi sila aware na sila ay namumusong sa Diyos. At ang sabi ni Pablo, mayroong mercy because I acted ignorantly in unbelief. Well, merong biyaya pa rin ang Diyos sa mga nakagawa ng mga ganong mga bagay. Ano sabi ni Pablo? And the grace of our Lord was more than abundance. Verse 14, with the faith and love which are found in Christ Jesus. Gayon pa man mga kapatid, anong sabi ng Panginoon sa ating teksto? Ang mga namusong sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa mga tao. Si Pablo ay meron pa siyang isang account. Gusto ko rin basahin bago tayo magpatuloy sa ilang mga bagay na lang. No? Sa Acts 26 verse 9, tingnan natin. Nung hindi pa siya na-convert sa pananampalataya, hindi pa niya naka-encounter ang Panginoon sa road to Damascus, ay meron pa siya isang binanggit dito sa Acts chapter 26. Ating tingnan sandali. Verse 9. Sabi niya, indeed, I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. This I also did in Jerusalem, and many of the saints I shut up in prison, having received authority from the chief priest. And when they were put to death, I cast my vote against them, and I punished them. Ito yung mga unang mga believer, no? Often in every synagogue, and compelled them to blaspheme. So kanya pang hinihikayat na mamusong sa Diyos, and being exceedingly enraged against them, I persecuted them even to foreign cities. So yung naging karanasan ni Pablo, mga kapatid, na totoo nang sabihin ni Jesus, ang mga namumusong ay, sabi doon, ay pwede pang patawarin because ginagawa mo yan na ikaw ay ignorant sa kalooban ng Diyos. And that's why pagdating sa mga Pharisees, now take note mga kapatid pagdating sa mga Pharisees, na sila ay well-instructed. Bilas natin kanina, you are well-instructed, you are the keeper of the law, alam mo ang salita ng Diyos, alam mo ang kalooban ng Diyos, yet, ikaw ay masuwayin pa rin. At yun ang pinapakita ni Jesus. Kapag ikaw ay namusong sa Diyos, sa gawa ng Espiritu Santo, hindi na ito patatawarin sa iyo sa panahon kasalukuyan hanggang sa panahon na darating. Mga kapatid, ganun kabigat ang salita ng Diyos. Kung tayo ay mayroong mga ganung karanasan, ginawa natin na tayo ay wala pa sa kalooban ng Diyos, tayo ay pwede pang patawarin ng Panginoon. Pero hindi sa panahon na mayroon na tayong alam sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na po natin sasadyain na tayo ay lumaban sa gawa ng Espiritu ng Diyos. Ano sabi ni Jesus? Balikan natin yung ating teksto. Anyone who speak a words against the Son of Man, it will be forgiven him. May isang bahagi pa ito na gusto ko lang tingnan, no, mga kapatid. Because ang mga kapatid ni Jesus, kay Joseph, may ilang mga account sa si Luke, I think si Luke may mga account siya, na even ang mga kapatid ni Jesus ay against kay Jesus sa kanyang mga ginagawa. Of course, ang mga panahon na yon na nasa ministry si Jesus. Hindi sila sumasampalataya sa Panginoon. At ano sinasabi ng mga kapatid niya? Hindi ko na nainot, pero may ilang mga sinasabi doon na sila ay hindi sumasang-ayon sa Panginoon o hindi sila sumasampalataya because, katulad sinasabi ng mga tao sa labas, that Jesus is just a son of a carpenter. O, ito isang anak lamang ng karpentero. Ito ano ibang mga term na ginagamit? Ito ay anak sa labas. Because sa panahon na siya ay ibuntis ni Mary ay hindi pa nakakasal. O hindi pa alam ng mga tao na sila ay united sa harapan ng Diyos. Or sabihin natin, out of wedlock. Now, sa mga ganong kaisipan, I think ito yung part na pwede sabihin or pwedeng tingnan natin, i-consider when Jesus said, who speaks a word against the Son of Man, sabihin na ng mga tao ang mga bagay patungkol kay Jesus that He is just a son of a carpenter, ay pwedeng patawarin. Pero kung siya'y pagsasalitaan ng against,
Because ang Diyos ay gumawa ng madakilang bagay ay hindi na ipagpapatawad ng Diyos. So iba po yung pag-blaspheme na alam mo na ang kalooban ng Diyos. Pwede mo sabihin sa isang kapatid na wala namang, mapapagod lang kayo riyan, wala namang kayo mapapala riyan. Sayang lang mga panahon. Well, kung gagawin mo yan, na ikaw ay ignorante, well, it will be forgiven to you. Pero kung alam mo na that in this place, that there is a God here, that there is a manifestation of the Spirit of God here, pero ikaw pa rin ay masuwayin sa salita ng Diyos, then, ikaw ay mapapabilang sa mga blasphemers sa mga panahon na yan. So, ano ang pinapakita dyan? Ang blasphemy, by definition, is both deliberate and direct. Ibig sabihin, pwedeng sinasadya, direct ang sinasabi ng mga tao sa Diyos. But for us as a believer, kailangan natin mag-ingat mga kapatid. Ano mga bagay na ginagawa ng Diyos, ito ay sa Diyos at ito ay manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kailangan natin gawin is believe. Sumampalataya na may Diyos na gumagawa sa ating kalagitnaan. Balikan ko lang, sabi ni Jesus, whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him. So we should be careful in what we say and in what we do. Babalikan ko ako sinabi kanina, hindi lang po pagsasalita ang blasphemy, kung hindi tayo mag-iingat sa ating mga actions, tayo ay pwede nang magmamusong sa Diyos. Kung tayo ay, tawag niyan, magpapabaya sa gawa ng Espiritu Santo. Kung tayo ay hindi magpapatuloy, magpapatianod, mga mananampalataya, sabi ng prophet na make believer, sama-sama lamang, kuyog-kuyog, sabi nila, pag mayroong, one time, narinig ko ang pangaral, I think si Pastor John ang aral, no, hindi dapat tayo nakikita lamang sa loob ng worship, ng ministry, sa panahon ng mga big events sa church, sa panahon ng mga anniversary, sa panahon ng mga Thanksgiving. Ang paglilingkod sa Diyos is all year round. Buong panahon, ikaw ay maglalagak, maglalaan ng iyong buhay, ng lakas, ay paglilingkod sa Diyos. Kaya dinidiscourage na natin yung mga nakikita lamang sa church during anniversaries. No. Hindi dapat ganoon ang ating panampalataya. At gusto kong sabihin sa inyo na maaring ito'y magiging way pa na tayo ay mamusong sa Diyos because hindi tayo lumalakad sa pagtatapat sa harapan ng Diyos. So blasphemy is both deliberate and direct. Pero sa atin ng mga mananampalataya, kailangan natin mag-ingat mga kapatid. We must be careful. Kaya nga yung mga accounts na binasa ko sa inyo kanina, ay pinakita ni Pablo, para ikaw ay hindi na mamusong at ayaw mo makinig sa salita ng Diyos, then ikaw ay inihiwalay. Ikaw ay kailangang ibukod, ihiwalay sa fellowship. Para ano? Para hindi ka na mamusong sa Diyos. Ibig sabihin, malaya ka na, sige, sa labas. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Ang Diyos ang huhatol. Diba sabi ni Pablo, ang Diyos ang humatol sa loob ng iglesia at ang Diyos ang bahalang humatol sa mga nasa labas. So be careful kung ano yung ating sabihin. Be careful kung ano yung ating mga ginagawa sa harapan ng Diyos. I want to read some few quotations. Banggitin ko lang ito mga kapatid. Just allow me to read. So katulad na aking nabanggit kanina, just a portion of teaching sa atin sa umagang ito. Ang sabi ng ating kapatid, Barbanham, sabi niya, the preacher said, he's a fortune teller, a devil, Beelzebub. Anybody knows that fortune telling is of the devil? So tinanong niya in church. And that's the reason that Jesus said to speak that, to call the Holy Spirit working a fortune teller or a devil was blasphemy of the Holy Ghost. So nabasa ba natin mga kapatid? Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Anumang salita or to call the Holy Spirit working, parang itinutulad mo lang sa fortune teller ang gawa ng Espiritu ng Diyos.
it was a blasphemy. It is a blasphemy of the Holy Ghost and was unpardonable, calling the Spirit of God a devil. So walang kamalay-malay mga Pharisees. At tinan niyo mabuti mga kapatid, ang lahat ng mga relihiyoso sa ating panahon, claiming to be a Christian, yet hindi sumasampalataya sa pure words sa ating panahon, not knowing na ang buhay nila ay nagiging blasphemous sa harapan ng Diyos. Wala man silang sinasabing direct na words, but their actions. Mamaya may babasahin ko sa inyo isang talata. Their actions speaks louder. Ang mga tao na ito, even sa panahon ni Jesus, ang sinasabi nila na ang Panginoon nagpalabas, nag-cast out ng devil by Beelzebub. Pero alam natin ang truth that Jesus Christ, siya ay pinanahan ng kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos na ang kanyang ginawa is by the Spirit of God. Dahil hindi maaari, sabi ni Jesus, imposible that Satan will cast out himself because madidestroy ang kanyang kaharian. Kaya ano pinakita ni Jesus? Na ang Panginoon na nasa lupa, nagpagaling ng mga karamdaman, nagpalayas ng mga naalihan ng spirit, ng mga evil spirit. It is the works of the Holy Ghost. It is the work of the Spirit that is in Him, who dwells in Him. Ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa Kanya ay hindi kayang tawaran lahat ng mga bagay. Can you imagine sa panahon ni Jesus, makita pa lang ng mga demon-possessed, ng mga evil spirit, ang Panginoon ay nanginginig na sila. Ang sabi ng Scripture, they were trembling when they saw the Son of Man. Gaano pa kaya pag ang Panginoon nagsaway sa mga evil spirit? Kaya sabi dyan, kapag tinawag mo yan, tinatawag ng mga tao na ito sa demonyo, then it is a blasphemy of the Holy Ghost. So binasa ko na kanina, sabi ni Jesus, if I cast out the demons by the Spirit of God. So anong ginawa ni Jesus? Siya ay gumagawa in spirit. Siya ay gumagawa ayon sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa Kanya, ayon sa kapangyarihan ng Diyos, at hindi po yan by Beelzebub, na katulad ng sinasabi ng mga Pharisees. Salamat ang Panginoon ay maagap sa pagtuturo at pagpapahayag ng salita ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, upang yung mga tao na makakarinig sa mga Pariseyo, somehow ay mahilot sila or makita nila na totoo naman, hindi naman talaga yun by Beelzebub. Na sila ay sumampalataya, tunay na may Diyos na makapangyarihan. Tunay na may Diyos na nagpapagaling ng mga na sinasapian ng mga evil spirit. Tunay na ang Diyos ay nagpapagaling ng marami mga diseases. Tunay ang Diyos ay nagpapagaling ng bulag, kaya niyang ipadilat ang mata at ang mga bingi ay makarinig, ang mga pipi ay makapagsalita. Hindi po yan kayang gawin ng diablo. Ang Diyos lamang na creator ang kayang gumawa ng bagay na yan. And that's why pinakita ni Jesus, hindi nyo alam kayo ay namumusong sa Diyos. Hindi nyo iningatan ang inyong mga salita, ang inyong mga sarili, ang inyong mga actions. At ang mga tao, ang multitude, ay nakakarinig. Pero sabi ng Panginoon, ito na yung hahatol sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay dumating sa inyo. If I cast out demons by the Spirit of God, sabi niya, din ang kaharian ng Diyos ay dumating sa inyo. At ito ang hahatol sa inyo, ang sabi ng Panginoon. I want to read more, dalawang quotation na lang. Ano oras na? 11 na. Ang sabi pa ni Branham, what is blasphemy of the Holy Ghost now, o sa ating panahon, is to call the word of God the devil. Minsan, nababalikan natin kapag mayroong mga persecutor sa labas, at ito ay proven na mga kapatid sa mga previous na mga gawain noon. Sa mga panahon na kami ay mayroong mga prayer devotion noon sa mga bahay-bahay, kapag kami ay binabato ng mga tao, nagpapakita na nandiyan na naman itong mga Kristiyano, maingay. Of course, nasa worship, nanalangin, praying, mga bahay noon, dingding lang, kahoy, plywood. Pag nagsimula na mag-awitan ng mga kabataan, nag-praise and worship na, ay talagang maririnig sa paligid. At hindi iyon magandang pakinggan sa mga unbeliever. And that's why binabato. Di ba? Karanasan namin yan noon, Barbuboy, Brother Joey, Pastor Joe.
At nung tayo batuhin dito noon, nung maliit pa yung church, ano pa yan, ginagawa pa lamang yung mga bahay para sa mga sundalo. Ay binato rin yung church noon. Nabalitaan namin, yung bumato ay, nagbalita sa amin, ay namatay for some reason. So pinapakita lamang na ang blasphemy ay isang mabigat na kasalanan sa harapan ng Diyos. Ano sabi ni Branham? Ano yung blasphemy sa ating panahon? Is to call the work of God the devil. So be careful. That's never forgiven. Nowhere at all. Never can be forgiven. So yun ang sinabi ni Jesus, hindi na pagpapatawad sa iyo sa panahong ito at sa panahong darating. Kung may mga panahon pa na ibibigay ang Diyos para sa iyo. So be careful how you class God's work, fanaticism, or mental telepathy. So I hope kapag meron ditong pinagaling sa karamdaman, ay hindi natin iniisip na ito ay, ano sabi dyan? Yung mental telepathy na by minds ay pwedeng minsan pakilusin yung mga bagay. Si Barbana, may mga karanasan yan na ang, kung di ako nagkakamali, yung ceiling fan ba yun or ilaw ay pinagalaw ng Espiritu ng Diyos. Because yun ay kailangang mangyari para as a sign na kapag yun ay nangyari, dahil nakita niya sa vision, nang gumagalaw ang mga bagay na nasa paligid nila, it is a sign na pagagalingin ng Diyos ang may karamdaman na kanyang ipinag-pray. So kapag ang tao minsan nakita ng ganun, it's a mental telepathy. Yan ay mga gawa lamang ng kung sino-sino. Sabi ng prophet, ating tuloy, sabi dyan, or the working of the spiritualist, or something like that, better be careful. But that was their attitude, and I'm sorry to say, it's still their attitude. Ibig sabihin, may mga tao talaga na kahit anong gawin o kahit anong makita ng mga divine words ng Diyos, ang kanilang sabihin ay hindi yan sa Diyos. Hindi sila sasampalataya. So instead na sila ay sumampalataya, sila ay magsasalita ng laban. It is by the devil, it is by mental telepathy, or anumang mga bagay. Kaya nga mayroong sa Diyos, tayo ay pinag-iingat. Don't speak against. Be careful to speak against the word, not speak against the words of the Lord. At tingnan niyo mga kapatid, anong nangyari sa ating panahon? Para sa akin, as I saw the scripture, may kinalaman ang galit ng Diyos sa mga bagay na nangyayari sa ating panahon. Babanggitin ko yan later sa ating pagkatapos. Anong sabi ng prophet? Tuloy ko lang, last na lang to. Sabi niya, last quote. Sorry, hindi ko na binabanggit yung taon ha, o yung mga title ng kanyang mensahe para makasave ng time. Sabi niya, that's blasphemy. Ito sa ating panahon. Churches called churches. Sabi ni Brother Branham, they are not churches. Let me be sure that it's on record. So dahil nga nirecord nila yung mga preaching. They are not churches. They are lodges. People join them. But you cannot join the church of the living God. And I hope sa umagang ito mga kapatid, wala dito nag-join lamang by the logbook. Nagpapirma ka o nagpalista ng pangalan by the logbook. Ang tunay na iglesia ng Diyos, sabi dito ni Brother Branham, you're born into it. By the baptism of the Holy Ghost, and when you're baptized with the Holy Ghost, these virtues are sealed in you by the Holy Ghost, and therefore, he that's born of God does not commit sin. Kung bakit sabi ng prophet na hindi ito mga iglesia, ito yung mga lodges lamang because sila ay mga nagpapamember lamang sa mga denominasyon. Kaya tingnan nyo, kapag ayaw nila sa pastor, aalis sa mga tao. Madali silang mag-withdraw ng kanilang support sa ministry. Madaling lumipat ng mga churches. Kaya ang iba napuntahan na yung maraming mga iglesia hanggang sa salay dali ng Panginoon sa tunay na iglesia. Yes, we believe and I agree with that. Hindi tayo pwedeng magsapi-sapi lamang. Kailangan mong ipanganak sa Espiritu Santo. At ito'y selyo ng Diyos at hindi mo pwedeng sirain ang gawa ng Diyos. Hindi mo pwedeng salitaan ang sino man na naselyuhan. Dahil kapag sinabihan mo sila na yan ay hindi sa Diyos, then you are blasphemous. Ikaw ay namumusong sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, napakabigat ng nangyayari sa ating panahon. Sabi sa isang interview, dahil lamang sa isang namusong. So sila na mismo nagsasabi na mayroong namusong. Yung host ng Golden Globe Award. Dahil lamang sa isang namusong,
ay susunugin mo ang lahat. So you see, hindi nila kayang accept, hindi nila kayang tanggapin na this generation is a blasphemous generation. Nasa panahon na sila ay nasa maalwang kalagayan, sino kaya doon sa mga taong nakaalala sa Diyos? Sino kaya sa mga tao yun ang tumawag sa Diyos na kahit mayroong mga bagay na punong-puno ng mga material, napakaganda ng mga bahay, ang mga bangko ay punong-puno ng mga savings, naparami mga collection ng iba't ibang mga uri ng mga mamahaling mga sakyan. Sino kaya doon ang mga tumatawag sa Diyos? Naglilingkod sa tunay na Diyos. Pero nung ipaintulot ang apoy, nagpasimula, sabi sa Diyos, nagpasimulan dumami daw yung pagkakatipon doon sa isang local church. Nagpasimula yung mga tao magparamdam at manumbalik daw sa Diyos, sabi nila. Mga kapatid, huwag natin hintayin ang palo ng Panginoon. Huwag natin hintayin na ang Diyos ang gumawa pa. Ito natin binasa. Binasa ko sa inyo last time. Na ang Diyos ay nagpadala ng mga leon doon sa mga tao na hindi nakakaalam sa kalooban ng Diyos doon sa lupain, sa bayan ng Israel, sa halip na sila ay maglingkod sa Diyos, ng katulad ng paglilingkod na ginagawa ng Israel, sila ay namusong by their actions na hindi sila gumawa ng ayon sa kalooban. Binanggit yung word na custom or sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa lupain. Hindi sila sumampalataya, sila ay gumawa pa ng mga bagay na labag sa salita ng Diyos. Balikan natin ating teksto sa ating pagtatapos, mga kapatid. Ano sabi ni Jesus? The one who is not with me is against me. Nakuha niyo ba yun, mga kapatid? Yung mga tao na hindi sa akin. Ibig sabihin, hindi ko kasama sa fellowship, hindi sumasampalataya sa akin, ay hindi sa akin. At sila, sabi diyan, at sila na the one who does not gather with me is scatters. Nagkakalat sila. At yan ay katotohanan. Dahil sila lamang na mayroong Santong Espiritu na mula sa Diyos na pinahiran at naselyuhan, sila lamang ang mananatili sa fellowship. Sila lamang ang iibig sa mga gawa ng Diyos. Sila lamang ang totoong mga sasampalataya na tunay nga na may Diyos na gumagawa. So mga ito, sino sumasampalataya na may Diyos na gumagawa sa ating kalagitnaan? Be careful not to speak against the work of God. Dahil kung ating sasabihin ng bagay na yan, then tayo ay mapapabilang sa mga blasphemous sa ating panahon. Sa Mark chapter 9 verse 40, ganito sinabi, for the one who is not against us is for us, sabi niya. Punta natin yung Revelation chapter 3 sa ating pagkatapos, mga kapatid. Revelation chapter 3, verse 15. Very familiar na verse sa ating lahat ito. At gusto kong i-relate ito sa ating panahon na yun naman talaga ang laman ng Scripture. At ating tingnan, ano ba nangyari sa ating panahon? Tama ba yung sinabi ng babae? Dahil lamang sa isang namusong, ay susunugin ng Diyos ang ganong kalawak. At alam niyo, mga kapatid, ayon sa news, until yesterday, ay patuloy pa rin na lumalaki or kumakalat. Hindi na siya ganong kalaki, pero kumakalat pa rin ang apoy na magdi-destroy ng mga ari-arian. So may mga nakakontain, pero habang may nakakontain ay meron pa rin lumilitaw ng mga part na may mga nag-aapoy pa rin na handang mag-destroy. At sabi nga ng speaker natin last Wednesday, bagamat wala ako pero pinanood ko yung mensahe, na walang magawa ang mga firefighters. Thousands of firefighters. Galing pa sa Canada, galing pa sa ibang mga state, nagtulong-tulong na, hindi na kayang harapin ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Hindi na kayang salubungin ang Diyos na galit sa pamumusong na ginagawa ng generation na ito. Anong pamumusong na ginawa ng generation na ito? Sabi diyan, Revelation chapter 3, I know your deeds. The Lord speaks in our days. That you are neither cold nor hot. At yan ang generation na ito, ngayon ay sasamba sa Diyos, bukas, laman na naman ng mga ugali, ng mga madalas sabi ni Pastor Franco noon, ngayon ay mga banal, kinabukasan ay laman na naman ng mga kasino, ng mga bars, ng mga kalayawan ng sanlibutan. Kaya sabi na mensahe sa ating panahon, alam ko ang iyong ginagawa, alam ko ang gawa mo, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. At yan din naman ang mensahe sa atin. Kahit sa ating iglesia,
huwag tayo mag-stay na lukewarm. Kung tayo ay cold, be cold. At kung tayo hot, be hot in spirit. Kung tayo ay sincere, then be sincere sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayo maging katulad ng mga tao ito sa ating panahon na nor cold nor hot. Ang sabi diyan, because you are lukewarm and neither hot nor cold. Ito ay spiritual speaking, mga kapatid. Sa mga young people, I hope ito ay naabot na ninyo. Ito ay spiritual speaking na sinasabi ng Panginoon sa ating panahon na ang kalagayan ng tao ay hindi mainit sa Diyos at hindi malamig. Sila ay lukewarm. Ano yung lukewarm? Malahininga sa Diyos. I will vomit you out of my mouth. Because, sabi dyan, you say, I am rich and have become wealthy and have no need of anything. And you do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. And exactly yan ang kalagayan ng ating panahon na nagsasabi ang mga tao that we are rich and wealthy. At alam niyo kung ano yung dangerous sa word na sinasabi ng mga tao sa ating panahon? And I have, ano sabi doon? I have no need of nothing. This generation na punong-puno ng mga materialistic na mga tao sa ating panahon, yan ang kalagayan ng mga iglesia ng mga tao. Mas mahal nila ang kayamanan sa lupa kaysa mga bagay sa Diyos. Ang aking salita ay hindi lilipas. O, sabi niya, langit at lupa ay hindi lilipas. Ang mga bagay sa lupa ay kayang pugnawin ng apoy. At yun dahilan, kahit gaano kaganda ang mga bahay doon sa Los Angeles, nang dumating ang apoy, hindi na kayang harapin ang kapangyarihan. Because fire is nature. At sino ba ang nag-create ng nature? It is God. Ang Diyos ang nagpapaihip ng hangin. South wind, north wind, ano ba sa weather news, di ba? Ang Diyos ang nagko-control, ang Diyos nag-aayos. Yung sinasabi ng mga tawag diyan, astronomer, o ang tawag sa mga nagbabasa ng pag-asa. Mga astrologers, mga nakabasa ng mga panahon. Ang sinasabi nila na climate change, of course, pwede natin consider. Pero huwag niyo kalimutan, God still is in control. Ang Diyos ang nagpapakilo sa lahat ng bagay. God works all things for our good. Hallelujah! At ang lahat ng mga bagay na nangyari sa ibabaw ng lupa ay laging may kinalaman ng Diyos. Kaya kung ito'y sabihin ng mga tao, never sila nakaranas ng ganitong uri ng very dry na air, na hangin. Well, it is a nature, and nature is God's creation. At ginagamit ng Diyos ang mga bagay na ito para disiplinahin ang buhay ng tao na nagmamalaki sa kanyang sarili, I am rich, I am wealthy. Isang balita pa doon, iyak ng iyak yung babae, wala na natira, naubos lahat. People are crying. And these people ay mga tao na hindi nakakaalam sa kalooban ng Diyos. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Sino ka pasalamat sa umagang ito? Ano yung inawit natin kanina? Ano sabi ng awit kanina? You're all I want. You're all I needed. Hallelujah! Tunay, kailangan natin ang kabanalan, ang presensya ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay mangyari sa atin. Yet, ang Diyos ay hindi magpapabayaan ng inyong mga pangailangan. God still a Jehovah Jireh. Pero sabi ng Scripture, do not lean on your understanding. Huwag mo hayaan, ikaw ay umasa riyan dahil ikaw ay may sasakyan, may bahay, malusog ngayon, hindi mo alam, isang araw ay magpapadala ang Diyos ng isang ihip ng hangin. And instantly, it will destroy. Kaya ng Diyos, pugnawin lahat ng bagay. Pero sabi ng Scripture, sabi ng Panginoon, pero sa kanila na sumasampalataya, sino sumasampalataya sa umagang ito? Hindi sila ipapahiya ng Diyos. Hindi, sabi niya, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan. Yan ang Diyos natin. Amen po ba mga kapatid? Hindi ko kayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya niya tayong pagtanggol sa lahat ng gawa ng kaway sa ating panahon. Hallelujah! Kahit pa sa mga karamdaman, hallelujah! Sabi na isang sister, ito yung aking naranasan, ito yung findings sa akin. Pero sabi ang Diyos pa rin ang may control ng buhay. Ang Diyos pa rin ang magbibigay lakas, ang Diyos pa rin ang tutugon sa ating mga pangailangan. Just trust in the Lord, hallelujah, with all your hearts. And do not lean on your own understanding. At ang generation na ito na namumusong sa Diyos, hindi man nila directly sabihin, pero ang iba, di ba, very vocal sila. No, I don't believe in God.
nasa mga awit na yan, sinabi na yan ni Haring David. O si Solomon, I think, sabi niya, na may mga tao na sinasabi, there is no God. Ang kanilang pinaniniwalaan lang ay ang wealth, kapangyarihan, kalakasan. Pero tinan nyo nangyari sa ating panahon, may nakakawa ang buhay ng marami sa ating panahon. Last verse na ko basahin at 11:15 na, so oras ay mahalaga para sa amin mamaya to prepare. Romans chapter 1, patapos tayo rito. Romans chapter 1 verse, para tingnan mga kapatid, ano yung nangyayari sa ating panahon. Romans chapter 1 verse 18. For the wrath of God, kahit man i-deny ng mga tao sa ating panahon, ang mga bagay na nangyari, ang mga delubyo, ang mga sakuna, ay may kinalaman sa galit ng Diyos. For the wrath of God is revealed from heaven against, huwag niyo kalimutan ha, all ungodliness and unrighteousness of men. Ang nangyayari sa ating panahon ngayon, sa Los Angeles, it is because of sin. It is because of the unrepented sin na ginagawa ng mga tao. Bagamat alam na nila ang scripture, claiming to be a Christian. Nakakatuwa mga kapatid, ang isang statement na sinabi ng kababalik lamang sa position na si Donald Trump. Sino sa inyo nakabalita? Ano sabi niya? From now on, this nation, there's only a two gender, it is male and female. Yung presidente, meron siyang tama na unawa, bagamat hindi siya believer. At ano kaya reaction ng mga generation na nakapanood ng news? Binasa ko yung mga comments, marami doon natutuwa na meron isang tao na tumatayo sa truth. Kamusta naman kaya yung mga tinamaan? There's only male and female. So this is a generation of, sabi ni John, vipers, na nahanda na ang galit ng Diyos. At ito yung binabasa natin, na ang panahon na ito ay totoong nangyayari. That the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness, mamagitan ng mga kalikuan, ay kanilang pinipigil, sinasawata, hanggang sila ay mamusong na sa Diyos. Because what may be known of God is manifest in them, and that is truth, nahahayag ang gawa ng Diyos sa buhay ng marami. For God has shown it to them. Yet, they do not believe. Hindi sila sumasampalataya. Ang sinasabi lang lagi ng tao, kaya nga sabi ni Abraham, but still, ganito ang attitude ng mga tao. Na kahit na mayroong natuto ang Diyos, na may Diyos na dakila sa lahat, na mabiyaya at source ng buhay, pero marami pa rin ang pikit mata na sinasabi, there is no God. And this people, in this generation, is a generation of blasphemous generation. Pero salamat sa biyayang Diyos, salamat nandyan kayo mga kapatid, sa umagang ito, sino ang nagagalak sa biyaya ng Panginoon na tumawag sa atin. Salamat din na tayo sa tama na pagkakilala sa kalooban ng Diyos at ating pangidalangin, maging ating mga anak, mga bata na lumalaki. Dalangin natin na sila ay bantayan pa, ingatan ng Diyos because napaka-tuso ng ating panahon. Because of this technology, ay madaling dayain ng mga kabataan in this generation. Nakakatuwa mga kapatid, magtatapos ako, wala nang oras. Ito'y nakita ko lamang sa isang bahagi ng isang video clip, sa isang movie, isang portion ng movie. Nakakatuwa because kahit paano ang mga magulang sa ating panahon, meron pa rin silang nakikita na tama or mabuting bagay na gawin sa mga anak. Di ba? Kahit ang mga bata ay suwayin sa magulang, mas inuuna ang layo ng lamang kaysa sa sumunod sa magulang. Mas inuuna ang party, ang mga bars, ang kasiyahan sa labas kaysa pag-aaral o pagsunod sa magulang. At ang magulang na ito ay gusto niyang malaman kung saan nandun yung anak niya. Pinuntahan niya yung kwarto ng kanyang anak at nakita niya yung laptop ng anak niya doon. Sinikap niyang matrace ang password hanggang sa matrace niya at nakita niya na ang kanyang anak ay wala sa school, nasa partihan. So nakita niya sa chat, sa usapan ng mga kaibigan. And then pinuntahan niya. Pagpunta niya doon, sa club kasi yun, ang anak niya ay minor.
16 years old. So underage, dapat ay hindi nasa ganung bagay. Di ba? 18 years old and above, yung kanilang pinapahintulutan. Pero yung anak niya ay underage. Galit na galit yung magulang. Sabi niya, come on, uwi na tayo. Hindi ito lugar para sa iyo. Ang mga kaibigan ay gusto siya ipagtanggol yung anak na babae. Hanggang sa, tawag niyan, by force, ginawa ng magulang. So dahil lumalaban yung mga kaibigan, magkaroon ng rumble, parang ganun, rumble. Pero pag uwi sa bahay, along the roads, nagrereklamo yung anak, sabi niya, bakit? Pinasok mo yung kwarto ko, bakit binuksan mo yung laptop ko? So hindi niya matanggap na yung kanyang privacy ay pinasok ng mga magulang. Pero napaganda mga kapatid ng aral nakita ko, yung magulang ay very strong to say, na sabi niya, na ang laptop mo, your laptop is our laptop. So hindi yan private sa iyo. Your cellphone is our cellphone and you will be grounded in our house. So ibig sabihin, bilang mga anak, wala tayong may pagmamalaki na tayo ay private na sa ating sarili. Hanggat tayo nasa ilalim ng mga magulang, ang mga magulang may karapatan tayong disiplinahin. At ang mga bagay na meron kayo, ito ay bagay din ng inyong mga magulang. So hindi dapat tayo, may ganung espiritu na pinapasok ng ating mga privacy. At yan yung nangyari sa ating panahon, sa ating generation. Ang mga anak na hindi mga believer ay ayaw nilang pasukin ng mga magulang ang kailang private life. Which is yan ay against the Word of God. Dahil ang sabi ng Diyos kay Solomon, turuan mo ang mga bata ng ayon sa kanilang lakaran. Mga kapatid, mga young people, kahit na kayo ay mga teenager, mga may gulang na, kayo pa rin ay pananagutan ng inyong mga magulang. Higit sa lahat ng iglesia. And be careful not to speak against sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa iglesyang ito o sa gawain ng Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon at sa Diyos mawi lahat ng kalwalatian, kapurihan, pasalamat. Nawa ang bagay nito ay mabigay sa atin ng karunungan sa salita ng Diyos. Mag-ingat po tayo sa ating actions, what we say, what we do. Sabi ni Pablo, gawin natin sa pangalan ng Panginoon. Tayong lahat ay nila kung magsitayo and let us pray for a while. Panginoon, Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan for your words, for the teaching of your word, O God. Salamat, Panginoon, sa divine presence na kanila pa ay aming nararanasan. At salamat, Panginoon, sa isang malaya na Espiritu, O Diyos, patuloy na Ikaw nagpapakilala at naghahayag ng iyong salita. Panginoon, patuloy ng aming mga narinig na ng mga salita mo, O Diyos. Patuloy mo kaming turuan, O Diyos, na disiplinahin ang aming mga sarili, Panginoon. Turuan mo pa kami, O Diyos, not to speak against your word. Nakilalanin namin ang iyong kadakilaan, ang iyong karangalan, that you are a majestic God, hallelujah, na ang iyong pangalan ay iyong iniingatan, O Diyos. Na lahat ng bagay ay kaya mo, O Diyos, kontrolin at gawin alang-alang sa iyong kalwalatian at kapurihan, O Diyos. Purihin ka, salamat sa Panginoon. Salamat po sa mga salita na aming tinanggap sa umagang ito. May bless your word. Bless the church. Patuloy mo, Panginoon, na kami turuan pa, O Diyos. At higit pang malaman ang iyong mga gawa. Hindi lamang sa mga panahon nakalipas, kundi maging sa aming panahon kasalukuyan at sa mga bagay pa na mga gagawin mo sa huling mga araw na ito, O Diyos. Sa iyong lahat ng kalwalatian, kapurihan, pasalamat, ang pagdakila ay sa iyo, sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say, Amen and Amen.